Yes, good morning guys. Another day, another vlog, another live update tayo. Andito tayo ngayon sa harapan ng US Embassy. Ayan na kung saan ay nagkakaroon, merong konting pagtitipon dito na tayo nakikita. Ito guys. Daming pulis sa harapan mismo ng US Embassy. Ay manatiling sa daktang trabaho, sa nakakabahay ang sahod. Mas nanaibig na nilang tamaan ang pigil at bata sa daktang silangan kaysa magutom ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya ba kasama, taas dito tayo, siniriskya natin ang ating galit sa pamahalaan sa gobyerno natin. Sapagkat, hindi naman malinaw ang pagbigay ng proteksyon para sa mga hanap sa bansakin sa biglang silaman. Dahil na, bigyan ang panda ng mga hanap na bansakin nilalagay sa ating gobyerno, lalo na sa DFW. Mga kasama, kaming mga OFW ay naiipit din sa mayan at naghihirap. Dahil unang-una, meron namang value-added tax at excise tax. Tatagtagan pa ng gera, pagtaas ng langis at bilihin sa supermarket, gano'n na rin ang babayarin. Paano na doon ang mga anak namin pumapasok araw-araw sa paralan at gano'n na kapapa sa $400 ang sahod ng mga domestic workers sa gitnang silangaw. Kaya mga kasama, kami sa gitnang na Pilipinas, nananawagan na itaas ang sahod ng mga mga Pilipino sa halagang 1,200 pesos. At kami ang nananawagan na itasulong ng all the regulation law at tanggalin na ang excise tax at pauwiin na ang mga kawalan natin OFW sa Philippines at bigyan sila ng sapat na benepisyo na nakabuhay sa kanilang pamilya. Maraming salamat. Mga kasama, taas kamang pagpupugay sa lahat ng matapang na kumilos ngayong umaga sa harap ng Embahada ng Estados Unidos. Binabantaan po namin kayo, mas marami pang mga pagkilos sa darating na mga araw at mga linggo. Mararamdaman ninyo ang galit ng magkagawa at mamamayang Pilipino. Hindi po kami titigil hanggang hindi winawakasan ang gera kung saan buhay at kabuhayan namin ang nakasalalay. Mga kasama bilang pangwakas, malakas nating isigaw ang ating mga panawagan. US Imperialism! Malinaw na dahil alam natin sino ba yung nagigera, sino may kasalanan. Sa sitwasyon ngayon at sa mga previous na gera sa daigdig, ako palagi nanggigera ang US. Ano ang dahilan? Para suluhin yung flow ng ekonomi sa buong mundo para sa kanilang sariling pangangailangan. Ngayon, ang problema dito, yung mga bansang pumapala, ayaw magpasakot sa kanila, yun yung kanilang problema. So ang pinaka-recent ngayon, yung Iran. Napakalayo ng Iran sa Pilipinas. Sila yung nagigera, di ba? Pero ang tindi ng impact sa atin. Bakit? Pinabayaan mo kasi nung gobyerno ng Pilipinas sa mga nakaraan, wala tayong sariling produce ng langis. Bakit meron tayong sariling mina? Inasa natin ang buong buo yung pag-angkat ng presyo ng petrolyo para mabuhay yung ekonomiya natin.
course may gera, may interruption sa pag-travel nitong laga. At dito ko pumapasok na tayo yung most affected. No? Itong gera na to, na hindi tayo may gawa, pero ang nagsasabi, magagawa, mga driver, maralita, yung buong mamamayang Pilipino ang nagsasabi sa kasalukuyan. So, kaya po, ang mas malinaw dito dapat, merong decisive action na gawin ng gobyerno. Una, dahil masama ang gera, apektado tayo, dapat manawagan mismo si Bongbong na itigil yung gera. Pangalawa, sinasamantala yung big three ng mga kumpanya ng langis, yung pagtaas ng presyo, gamit yung reason na may gera. Tandaan mo natin, sa batas ng oil deregulation law, dapat may impact silang 6 months. Hindi sila dapat gumalaw ng presyo. 8 weeks pa lang. Diba? Of course, gusto natin matapos agad ang gera, pero weeks pa lang, nilabag kagad ng mga oil company ang batas ng oil deregulation law. Tama si Bongbong, walang sinasabi, walang ginagawa. At siya pa nga ang nagsasabi na magtiis-tiis na lang tayo dahil may ginagawa ang gobyerno. Hanggang kailan nung tayo nakatiis, may ginsandaan. Sabi niyo, marami na mga driver tumigil na sa pamamasada kasi ang natitira sa kanya, ang 1 kilo lang ng bigas, kulang na kulang. Alam natin, bigas, tataas ang kuryente, tubig, bigas, mantika, itlog, etc. So kaya po napakasama talaga ng gerang hindi tayo may gawa. Kaya dapat ini-encourage mo natin ang lahat ng mga gobyerno sa buong mundo. Tumindig tayo laban sa gera ng Ingles kasi apektado tayo. At tayo mga ordinaryong Pilipino, dapat po magprotesta tayo. Gamitin natin yung ating democratic rights. Protestahan natin yung gobyerno ni Bongbong kasi wala siyang ginagawa. No? Pinag-i-hail niya pa itong US. No? Tapos, may mga nagsasabi no, na mga expert kuno. Huwag daw tayo matakot kasi napakalayo ng Iran sa Pilipinas, natatakot daw tayo Iranin. Hindi ito usapin ng layo at lapit. Usapin to, posible tayong idamay at galit rin sa gera na wala naman tayong ginagawa. So kaya po yun yung tindig namin. Ang kailangan namin, 1, itigil kagad ang gera ng US naman sa Iran. Pangalawa, ibasura ang oil deregulation law, tanggalin ang VAT excise tax sa presyo ng petrolyo, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, at itaas ang sahod na 1,400 pesos sa atas ng nakabili. Hindi dapat ipasa sa mga ordinaryo manggagawat na mamamayan. Epekto ng krisis ng gera ng US naman. Marami pang pagkilos ng mga mamamayan sa harap ng embahada ng Estados Unidos. Ano boy? I-interview ka, pag-go-go ka agad. So, iwanan nila yung leader. I-interview pa niya, leader eh. Sa harapan tayo mismo ng US Embassy dito sa May Rojas Boulevard.
So ayan na, dismantle na po. Tapos na yung kanilang protesta. Ayan.